umaga sa ating pagsamba ay nandiyan ang inyong mga Biblia. At samahan niyo ako, ito ay may talata 1 hanggang 45. No? At basahin natin ito ng pagkaunawa. Ito sinasabi, O mapagpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y nagsitawag sa mga pangalan, sa kanyang pangalan. Ipabatid ninyo ang kanyang mga gawanan sa mga bayan. Umawit kayo sa kanya. Umawit kayo sa kanya ng mga papuri. Sabihin ninyo ang lahat niyang kahanga-hangang mga gawa. Lumuluwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Magagalak ang puso nila sa nagsisihanap sa Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Patuloy ninyong hanapin ang kanyang mukha. Alalahanin ninyo na ang mga kahangahang gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan, at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. O kayong binhi ni Abraham na lingkod niya, mga anak ni Jacob na mga pinili niya. Siya ang Panginoon nating Diyos. Ang kanyang mga kahatulan ay nasa buong lupa. Kanyang inaalala ang kanyang tipan magpakailanman, ang salita na kanyang inutos sa isang libong sa alinlahi, ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham, ang kanyang sinumpaang pangako kay Isaac, na kanyang pinagtibay kay Jacob bilang isang tuntunin, sa Israel bilang isang walang hanggang tipan, na sinasabi na sa iyo'y ibibigay ko ang lupain ng Kanaan bilang iyong bahaging pinakamana, na sila iilan lamang sa bilang at doon kakaunti at doon ay mga dayuhan na gumagala mula sa isang bansa tungo sa isang bansa, mula sa isang kaharian hanggang sa ibang kaharian. Talata 14. Hindi niya pinahintulutan ang sinuman na sila ay pagmalpitan. Sinaway niya ang mga hari alang-alang sa kanyang sarili. Huwag ninyong galawin ang aking mga pinaliran. Ang aking mga propeta ay huwag ninyong sasaktan. At siya'y nagdala ng tagutom sa lupain. Binali niya ang bawat ungkos ng tinapay. Siya'y nagsuko ng isang lalaki sa unahan nila. Si Jose ay pinagbili bilang alipin. At ang kanyang mga paa ay sinaktan ng mga talikala. Siya'y nilagyan ng puwelyo na bakal hanggang sa kanyang salita ay maganap. O ang kanyang salita ay maganap, siya ay sinubok ng salita ng Panginoon. Ang hari ay nagsuko at pinapawalan siya. At ang pinuno ng mga bayan ay siyang pinalaya niya. Kanyang ginawa siyang Panginoon ang kanyang tahanan at pinuno ng lahat niyang ari-arian, upang talian ang kanyang mga pinuno ayon sa kanyang nais at turuan ng karunungan ang kanyang matatanda. 23. At ang Israel ay dumating sa Ehipto. Si Jacob ay nakipanirahan sa lupain ng Ham at ginawang napakabunga ng Panginoon ang kanyang bayan at ginawa silang higit na malakas kaysa kanilang mga kaaway. Kanyang ibinaling ang kanyang puso upang mapuot sa kanyang bayan, upang makitungong may katusuhan sa kanyang mga lingkod. Kanyang sinugo si Moses na kanyang lingkod at si Aaron na kanyang pinili, at kanilang ginawa ang kanyang kahanga-hangang mga gawa sa gitna nila at mga kababalaghan sa lupain ng Am. Siya'y nagsuko ng mga kadiliman at nagpadilim. Sila'y hindi naghimagsik laban sa kanyang mga salita. Kanyang ginawang dugo ang kanyang kanilang tubig, at pinatay ang kanilang mga isda, at kanilang lupain ay napuno ng mga palaka, maging ang mga silid tulugan ng kanilang mga hari. Siya'y nagsalita at dumating ang mga pulutong ng mga langaw at mga niknik sa buong bayan. Binigyan niya sila ng yelo bilang ulan at liyab ng apoy sa kanyang lupain. Pinatay niya ang mga puno ng ubas at mga puno ng igos at winasak ang mga punong kahoy sa kanilang lupain. Talata
Dapat siya ay nagsalita at ang mga balang ay nagsidating, ang mga batang balang na di kayang bilangin, na kinain ang lahat ng pananim sa kanilang lupain at kinain ang bunga ng kanilang lupain. Pinagpapatay din niya ang lahat ng panganay sa kanyang lupain at ang bunga ng lahat nilang kalakasan at ang kanyang ilabas sila na may pilak at ginto at walang sino man sa kanyang mga lipi ang natisod. Natuwa ang Ehipto na sila'y magsialis sapagkat pagkatakot nila ay dumating sa kanila. Kanyang inilatag ang ulap bilang palakip at apoy upang magbigay ng liwanag ng gabi. Sila'y humingi at dinalhan niya ng mga pugo at binigyan sila ng saganang tinapay mula sa langit. Kanyang binuksan ang bato at dumalis ang tubig at ito'y umagos sa ilang na gaya ng ilog sapagkat naalala niya ang kanyang banal na salita, si Abraham na kanyang lingkod at kanyang ilabas na may kagalakan ang kanyang bayan at ang kanyang hinirang na may pag-aawitan at ibinigay niya sa kanila ang lupain ng mga bansa at tinangkin nila ang paggawa ng mga tao upang kanilang ingatan ang kanyang mga tuntunin at ang kanyang mga kautusan ay sundin at buhiin. Alam mo, Brother Rudet, as sort of course, dito lang, maano natin ay mayroong mga ito yung summary na nangyari sa mga Israelites. Nakita natin dyan mula nung paano napunta sa Ehipto, ang tao ng Diyos, hanggang doon ay sila ay nanirahan doon, no? Sa panahon ni Jacob. At lumawak ang mga Israelites, dumami sila. Naging threat pa nga sila sa Ehipto. At hanggang doon sa panahon ni Moses ay ito yung pagkakataon, no, na ang tinawag ng ating Panginoon, ating Diyos, yung kanyang mga tao at alisin sa Ehipto. At sinama rin siya kung ano, at dahil nga sa katigasan ng puso ni Paraon, ay ang 10 salot, no, ay dinanas nila para lamang magising ang puso ni Paraon, pero ay nagmatigas pa rin ito. At doon naganap ang kamanghamanghang event, no, bago pa ang Christ event, ay ang pagbiyak ng Red Sea at pag-alis, Exodus ng mga Israelites sa Egypt. Wala nang tatanyag pa sa mirakulo na ginawa ng Diyos doon. At ang yun ay, kumbaga, napag-usapan nga namin kahapon sa amin, bulay-bulay, na yun ay pinaka-viral na news ng araw na yun, na pinakilala sa buong mundo kung sino ang Diyos ng Israel, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. At yun nga yung nangyari, yung alis ng mga tao ng Diyos doon sa bansang Ehipto. No? At ano yung punto dito? Talagang ingatan ng Diyos ang kanyang mga tao sa hindi na mga pagsubok, no? At mga paghihirap na dinaanan nila, na-preserve ng Diyos ang kanyang mga tao. At ito, makikita natin kung ano nangyari hanggang sa ngayon. Kaya tayo narito because of that event. Tinawag ng Diyos ang kanyang mga tao para sambahin siya. Yun ang purpose niya. Kaya niya inalis ang mga Israelites sa Egypto. At yun ay nagpatuloy hanggang sa ngayon. Tayo ngayon nakaupo rito. At yun ang bunga ng pagkakaalis sa pagkaalipin sa Egypto, ang kanyang mga tao. At ipunin tayo ang makabagong Israel ng Biblia. Kaya tayo dito para sambahin siya. At sana yun ang maging puso natin. Pagharap natin sa Panginoon ay panindigan natin, tayuan natin yung purpose kung bakit na tinawag tayo upang sambahin siya. So, tayo po ay tumayo at ating awitin. Glorious things of thee are spoken.
tayo na sa aklat ng Juan at Kabanata 16, no? Talata 1 hanggang 33. So kung chapter po ay ating babasahin, narin na kayo, sundan niyo po ang ating pagbasa. Ang mga bagay na ito'y sinabi sa inyo upang kayo'y huwag mag-isod. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Talagang darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. At ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama o Ako man. Subalit, ang mga bagay na ito'y sinasabi ko sa inyo upang kung dumating ang kanilang oras ay inyong maalala na sinabihan ko kayo tungkol sa kanila. At ang mga bagay na ito'y hindi ko sinabi sa inyo buhat ng pasimula, sapagkat ako'y kasama ninyo. Subalit ngayon ako'y pupunta sa nagsugo sa akin. Ngunit walang sino man sa inyo ang nagtanong sa akin, saan ka pupunta? Ngunit dahil sa sinabi ko ang mga bagay na ito sa inyo, na puno ng lungkot ang inyong puso. Ngayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makabubuti sa inyo na ako'y umalis. Sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susubuin ko sa inyo. At pagdating niya sa kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan pagdating ng mga aliw na ito. No? Sinasabi niya sa katawiran at sa katulan tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi ninyo ako makikita. Tungkol sa katulan sapagkat ang sanlibutan ito ay hinatulan na. Meron pa akong maraming mga bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang dalhin sa ngayon. Subalit kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, papatunbayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay sa kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatian niya ako sapagkat kanyang tatanggapin sa akin at sa inyo ipapahayag niya. Ang lahat ng mga bagay na sa Ama ay aking. Kaya sinasabi ko na sa kanyang tatanggapin ang sa akin at sa iyo ipapahayag. Verse 16, sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. No? At ilan sa mga alagad na nagsabi sa isa't isa, ano ito sinasabi niya sa atin? Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita at muling sandali pa at ako'y inyong makikita sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Dito yung pagkakataon na ang Panginoon ay mamamatay na, dadaanan niya yung kanyang kamatayan at muli siya makikita dahil siya mabubuhay na muli. No? Yan ang sinasabi dito. Sinabi nila sa verse 18, ano ang ibig niya sabihin na sandali na lamang? Hindi na niya kung ano ang sinasabi. Hindi natin alam kung ano ang sinasabi niya. Nalaman ni Jesus na ibig nilang magtanong sa Kanya. Kaya sinabi niya sa Kanya, nagtatanungan ba kayo tungkol sa aking sinabi? Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Ito yung gustong ipaliwanag ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ako'y iiyak at tatangis. Subalit ang sanlibutan ay magagalak. Kayo'y malulungkot. Subalit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan tungkol sa kamatayan niya at pagkabuhay na maguli. Pinapatungkol dito. Sapagkat ang babae ay manganganak. Siya ay nanganganak at siya ay nahihirapan sapagkat dumarating na ang oras.
Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naalala ang hirap dahil sa kagalakan, sa kapanganakan ng isang tao sa sanlibutan. Sa ngayon ay may kalungkutan, ngunit muli ko kayong makikita, magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyong kagalakan. Sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya ito sa inyo. Hanggang ngayon wala pang kayong hinihingi anuman sa pangalan ko. Kayo humingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Verse 25, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito na parang talinhaga. Darating ang oras na hindi na ako magsasalita sa inyo ng talinhaga. Kung di maliwanag na sa inyo, sasabihin ko ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa aking pangalan at hindi ko sinasabi sa inyo na ako hihingi sa Ama para sa inyo. Sapagkat ang Ama mismo, verse 27, ang nagmamahal sa inyo. Sapagkat ako'y inyong minahal at kayo'y nananampalataya na ako'y buhat sa Diyos. Ako'y nagbuhat sa Ama at dumating ako sa sanlibutan, iiwan ko ang sanlibutan at ako'y pupunta sa Ama. Sinasabi ng kanyang mga alagad, oo nga, ngayon nagsasalita kang malinaw at hindi patalinhaga. Ngayon ay nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi kailangang tanungin ka ng sinuman. Dahil dito'y sumasampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Sinagot sila ni Jesus, ngayon ba ay sumasampalataya na kayo? 32, narito ang oras ay dumating at dumating na nga na kayo'y magkakawatak-watak ang bawat isa sa kanyang sarili at kayo'y iiwan ninyo mag-isa at ako'y iiwan ninyo mag-isa. Subalit, hindi ako nag-isa sapagkat ang Ama ay kasama ko. At uling talata, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naghahanap kayo nahaharap kayo sa pag-uusik, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinay ko na ang sanlibutan. Ulit po, Panginoon, sa pagbasa ng kanyang salita. At tayo po ay dumaan sa corporate prayer. Tayo minute tumayo at ulitin po natin before we go to corporate prayer natin. Worship the King. Amen.
malinis pagkakatayo, tayo po ay manalangin. O aming Diyos, tunay po na Ikaw ang aming glorious King. Ikaw po ang aming Diyos, sinasamba, pinupuri sa aming kalagitnaan ngayong umaga. O Panginoon, tunay po na napakabuti mo sa iyong kabutihan, Panginoon. You gave us your Son, Jesus Christ, who died on the cross for the sins and redemption of this world. So Lord God, you are indeed mighty, marvelous. You are great, O Lord God. At sa kalagitnaan namin ngayon, Panginoon, tuloy po namin na umusap ka sa amin, Panginoon. Simula sa mga inawit namin, sa aming mga binasa, at sa aming po mga panalangin, at maging Panginoon, lalong-lalo na sa iyong mga salita na ibibigay mo mamaya, Panginoon, sa pamagitan ng O Diyos, pangusap ka sa bawat isa. At Lord, aming pong panalangin, pinapanalangin ang aming pong gawain ngayon. At kasama, Panginoon, ang lahat ng mga mananampalataya na sumasamba sa iyo ngayong mga oras na nagpupuri, nagpapasalamat, tumatahila sa iyong pangalan. Kuha po, Panginoon, maging isa ang aming adhikain sa araw na ito, na ikaw ang maluklok, at ikaw ang Diyos Ama, at ang aming Panginoon sa Kristo sa kapalitan ng Holy Spirit ay mag-glorify ka na ang bawat isa, Panginoon, ng iyong mga anak, ng iyong mga iglesia, sa iba't ibang dako, sa iba't ibang lugar. At nawa po, Panginoon, sa umaga nito, dalangin namin ang aming mga kapatid na hindi po namin kasama ngayong umaga. Lord, if they are providentially hindered, Lord, may you minister to them. May you, Lord God, reach out to them and may you help them, O Lord God, find time to worship you this Lord's Day. At doon sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi namin kasama sa iba't ibang kadahilanan, O Lord, nawa ay mag-minister ka dito sa kanila. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, mga kasama namin na may sakit, kasama namin, Panginoon, na nangangailangan ng tulong ninyo, Panginoon, sa pamamagitan ng kapatid. Lord, may you reach out to them through our brothers and sisters. And Lord, may you continue, Lord God, to work in our lives and in our sanctification. And in this church, O Lord God, may you be the center of our worship. This we pray in Jesus' name. Amen. Bago tayo, tayo kumakaw po na, bago tayo po nakapakinig ng pangalan ng salita ng Panginoon. Hindi po tayo mawit. Behold our God.
Ngayon po ay unang araw ng February. At pag February, ano natin ang mga sinaselebrate natin ang Love Month. Yung mga sanlibutan, sinaselebrate ang Valentine's Day. At sa marami, ito ay they look forward to this month. Pati nga po yung mga Chinese ay they look forward to sa Chinese New Year. But tayo po bilang mga mananampalataya ay ang celebration natin ay dito sa iglesia. Every single Lord's Day, sinaselebrate natin ang pag-ibig ng Panginoon. Habang ang mundo ay busy sa pag-prepare for the Valentine's Day, tayo po ay busy towards celebrating Lord's Day every single Sunday. Dito natin we remember and we celebrate yung pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Itong pag-ibig na ito ni Kristo ay nagmamanifest, first of all, sa ating iglesia at sa bawat pamilyang Kristiyano. At sa gitna nito ay ang mag-asawa. So ang title po ng ating sermon ngayon ay ang Dynamics of Marriage. So samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating pong talata na pag-aaralan ngayon. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Efeso. Sa mga aklat, sa sulat, Pablo sa Efeso, chapter 5, verses 22 hanggang 33. Yan po yung ating pag-aaralan ngayon. Pero hayaan niyo po ako na basahin ko siya simula sa verse 21. Masakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga asawang babae, masakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paano ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia ng walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino mang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang mga katawan, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa, gaya ng kanyang sarili, at igalang ang babae ng babae ang kanyang asawa. Ito po ang salita ng Panginoon, ang banal na salita ng Panginoon. Saglit po tayo manalangin. O aming Diyos at aming Ama, muli kami, Panginoon, in humility, we come before you, Lord God, asking for your wisdom and for understanding, O Lord God, of the message that you will give us this morning. O Lord, please open our hearts and our minds to your sermon today. And Lord, may the Holy Spirit be upon all of us, and may He illuminates to us, Lord God, your word and your message. This we pray in Jesus' name. Amen. So, kaunting review po. Kung niyo pong natatandaan, tayo po ay nasa series ng Efeso. So, Ephesians po tayo at nandito na nga po tayo sa chapter 5, verses 22 hanggang 33. Malapit na po tayo matapos. Pero, kung maalala nyo, ang chapter 1 to chapter 3, basically yan yung doktrina na
kung paano ang isang tao ay magiging membro ng iglesia. Sa union with Christ, siya ay naging part ng iglesia. So yan yung doctrine. First 3 chapters, yan po yung discussion ni Paul. At pagdating sa chapter 4, meron pa rin pong theology, meron pa rin doctrine. Hanggang sa chapter 6, basically, ito po ay duty. So, from doctrine to duty. Ganyan si Paul magsulat. Laging most of these epistles, sinulat niya marami theology, and then duty. Doctrine, duty, theology, application. So dito sa chapter 5 ay ito na po yung tinatalakay dito yung practical duty bilang mga Kristiyano. At nasimula po siya sa pamilya. At sinimula niya ito sa mag-asawa. So basically mga kapatid, itong Ephesians ay sinulat niya sa mga Kristiyano, sa samahayang Kristiyano, sa iglesia. Sa iglesia niya na kung saan ito ay tinubos niya ng kanyang banal na dugo. At siya ay nagsasalita para sa kanyang mga tao, sa kanyang mamamayan. So ang kabuuan ng ating mini-series ay from Ephesians chapter 5, verse 22 hanggang chapter 6, verse 9. So tatalakayin muna natin 22 hanggang 33, Lord willing. Susunod po yung relationship ng mga anak sa parents, and prayerfully, Lord willing again, yung susunod po doon yung master and servant na relationship. So ang foundation ng teksto na pinag-aralan natin ng nakaraan, ako po ay nasalita dito, ay yung verse 21, pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot ni Kristo. Submitting to one another in the fear of God. In the fear of Christ. So, pasakop. So yung, minsan pag narinig natin yung word na pasakop, nakakatakot eh. Yung mga Chinese, nandiyan na sila sa West Philippine Sea. Nasakupin na tayo. Yung mga ganung idea. Pasakop. At pagdating doon sa family, lalo-lalo na, yung mga babae, yung mga asawang babae, pag narinig na nila yung word na pasakop, allergic na sila niyan. Pasakop ako sa asawa. Hindi mas maganda ko yan. But dito, sinasabi nga natin, ang base foundation ng pag-aaral natin is submitting to one another out of reverence for Christ. Okay? Kasama dito sa buong talata, yung teaching about family dynamics. At simula nga po tayo ngayong araw na to, raise yourselves, husband and wife. Pero don't worry, mga singles, pero hindi po ako minsan sa inyo ngayong araw. So Lord willing, ay matapos natin siya in due time. Sana huwag na matapos ang taon na to bago matapos natin ang Ephesians. So, this is foundational mga kapatid. Sabi po dun sa verse 31 ng Ephesians 5, dahil dito iwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magkasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang naman. Hindi po dyan na unang sinabi yun. Ito po ay unang sinabi sa Genesis chapter 2. Verse 24, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumimpisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Mga kapatid, this is a creation mandate. It is the created order of God the Father sa kanyang mga nilalang. Ang babae ay unang ay create to complement the man. Diba sabi ng Panginoon, it is not good for a man to be alone. That's why He created the woman at sabi nga doon, siya ay helper. Helper doon ay ibig sabihin hindi katulong. Kasama, side by side with the man, the husband, sa kanilang family. And ultimately, sa kanilang ministry. But remember, man was created first before the woman. And sabi nga ng Diyos, ay, it is not good for man to be alone. That's why He took yung isang rib ni Adan. At siya ay doon niya ginawa si Eva. It's a creation order. So, doon pa lang, dapat, mga babae, naiintindihan na natin, this is God's creation order. Who are we to question God's word? Then,
the fall happened. Yung pagkabagsak. And therefore, tuloy-tuloy na. Kasana. Sabi ko sa Genesis 3:16, sinabi niya sa babae, paparamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak kang may paghihirap. Ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang pamumuno sa iyo. So, ang babae ay magnanais siya, ang pagnanais niya ay para sa iyong asawa. Your desire is to your husband. At siya ay mamumuno sa iyo. So we don't have so much time na i-dissect ito. Lord willing, next time again. But tingnan niyo po yung wording. Ang pagnanais mo ay para sa iyong asawa na lalaki. At siya ang mamumuno sa iyo. It's the command of God from the creation, and even after the fall, inulit ng Panginoon yun. It's the created order. Rule, mamumuno sa iyo. Hindi bilang diktador. Bagkus, bilang leader. You lead your wife. Saan? Sa lahat ng bagay. Ililid mo siya sa Panginoon. Ililid mo yung pamilya sa Panginoon. Ililid mo sila sa iglesia. At the same time, you are the lover of your wife. And then thirdly, you are the provider of your family. So yun po yung ibig sabihin ng rule. Hindi ito dictatorial. Sundin mo, gawin mo. Hindi po ganun. Okay? Sa ating talata ngayon, sa verse 22 to 33, dito in-apply ni Pablo yung tamang relationship between husband and wife. Mapapansin natin dito yung mga salitang pag-ibig at pagpapasakop sa pamamagitan o sa pagpagitan ng dalawang mag-asawa. Okay? Crucial po yung word na yun. Love and submission. Balikan po natin ang later on. At yung verse 20 to 24, yung statement na utos. Husband to love his wife, and wife to submit to her husband. Husband to love your wife, wife to submit to your husband. One-way ticket lang ba? Well, let's tackle that later on. Tapos pagdating sa verse 25, ito na po yung in-expound yung sinasabi sa verse 22 to 24. So 25 to 33 yan. So ang mensahe natin ngayong umaga ay ganito mga kapatid. Kung paano si Kristo ay sa iglesia, gayon din ang Espiritu ang nagbibigay lakas sa pag-ibig para umibig at para pagpapasakop sa loob ng mag-asawa. So, in English mga kapatid, just as Jesus Christ is to the church, the Holy Spirit empowers love and submission in marriage. Ang Holy Spirit, mga kapatid, ang nag-empower ng pag-ibig at nung submission between husband and wife. So there are two commands, basically. Una, the command to the husband is to love your wife just as Christ loved His church. And then, sa asawang babae, submit to your husband as to the Lord. Okay? So, yan po yung dalawang punto na ating i-expound ngayong umaga. Pero, ladies first. Sisimula po ako, magsasalita po ako in charge to the wives. So, sabi ni Pablo, Paul charged the wives to submit to their husband. Again, mga kapatid, it is a creation order. Very clear po yan sa scripture. Kung meron po kayong problema dito, magreklamo po kayo sa Panginoon, wag po sa akin. Okay? And technically, mga kapatid, basically, theologically, both genders are equally created. Equally created. And they are both created in the image of God. If you are created in the image of God and you are equal, meaning to say, yun nga yung sinasabi natin kanina, ano ba yung sinasabing submission ng wife doon sa husband? Kung equal naman kami in the image of God.
Sabi ko sa Genesis 1:27, ito po yung unang-una dyan. Kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Sila ay kanyang nilalang na lalaki at babae. Very clear po yun. At sinunod po doon, and they are both heirs together of eternal life. O, ayaw naman pala tayong tagapagmana ng eternal life. Bakit ka nag-lord over me? Di ng aking asawa. Okay? Sabi dito, sa Galatians 3:20-29, walang Hudyo o Grego, walang alipin o Malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayo lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo ngay mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. You are all heirs to the promise, and the promise of eternal life for His people. Neither Jew nor Greek, neither male or female, nor female. Mga kapatid, so again, submission eh. But this submission is in deference to the ultimate leadership of the husband. For what? For the health and harmonious working relationship in the marriage setting. Ulitin po yun. Ang pagpapasakop na ito ay bilang paggalang sa pamumuno ng asawa. Para saan? Para sa ikabubuti at maayos na pagsasama bilang mag-asawa. Yung ugnayan na yun ay importante na maintindihan ng mga wives. Yung submission ay nagde-defer tayo dahil ultimately ang leadership at headship ay ibinigay sa husband. Para saan? Para sa ikabubuti ng ating pamilya. Okay? Kaya tayo nagsasubmit sa ating husband, mga asawang babae, ay para sa ikabubuti ng ating pamilya. Para sa health and harmonious working relationship. At kapag maayos, harmonious ang inyong relationship bilang mag-asawa, it will redound back to your children. Makikita nila, ay, ang gandang pattern o ang gandang model ng aking mga parents. And they, when they have their own family, when they get married later in their lives, ay meron silang role model, yung kanilang mga magulang. Kaya, yun po yung submission na hinihingi. Namumuno siya, ultimately, siya yung leader, siya yung accountable sa Panginoon. Yes, you are also accountable. Meron kang role as wife. Because you are the complementer. Later on, explain ko po yan. So, verse 22, sabi doon, submission to the husband due to two reasons. Number one, because of the lordship of Christ. And then secondly, the headship of the man in Christ. Man in Christ, meaning, dito sinasabi na yung head dito is the Christian husband. Okay? The lordship of Christ and the Christian husband's headship. Again, sabi natin kanina, headship, not dictatorship. Because the leadership role is given to the husband. Huwag niyo pong akuin bilang mga asawang babae yung leadership role. Huwag kayong magulo. Huwag kayong nangangano. You submit to your husband. Again, it does not imply an inherent inferiority. Hindi po kayo inferior kung kayo ay nagsasubmit sa inyong mga asawang lalaki. Huwag niyo pong sabunutan yung asawa ng katabi. Hindi po kayo inferior. You are created equally according to the image of God. That's just the foundation, mga kapatid. You are not inferior, but you have a different role as a wife. Kaya huwag kayo magpambo. Di na lang, mga kapatid. It has nothing to do with the order of authority, but rather it has everything to do with the operations of authority. Iba po yung order eh. Parang may general, may captain. Dito, it's the operation of authority. Ano ba yung operation natin?
The husband is the leader. You are the complementer, the helper, designed by God. And whatever the husband does, you support. You complement. Kung ang strength ng husband mo ay finance, you complement your husband in other ways to make the family harmonious and healthy. Now, kung yung asawa mo ay mainit ang ulo, ikaw na wife, babalansin mo yun. You always compliment. Alam nyo, hindi naman po sa mga, kami mag-asawa. Meron kaming rule na huwag tayo magsabayan. Kung mainit ang ulo ko, huwag mo sabayan. Kasi pag sinabayan mo sabog, parang may volcano yan. So, babalansin. Yan ang isa sa ating role ng mga wife. Siyempre, bilang asawang lalaki, yan. Maraming stress. Sa trabaho. Kaya mga kapatid, napakalaki po ng role ninyo bilang asawang babae. You complement your husband. And it does not seek to become great over somebody. Meaning to say, kayo, kung nag-rule man yung husband nyo as leader, hindi naman niya sinisik na maging superior siya o greater siya than you at your expense. On the other hand, kayo din, hindi mo naman ginagawa na mag-submit ka para naman masyado kang maging mababa. Again, equal. Co-heirs of Christ. The same promise of eternal salvation, but different role here on earth. Okay? And sa husband, they do not demand, they should never demand submission. Madami yan, mga wife, ha? Naligan yung mga husband, pag nagde-demand sila ng submission. Never to demand, husband. Because wives, to submit willingly, and that is the voluntary nature of submission. Submission willingly. Hindi submission by tap out na para sa FMA. Suko na eh, sinakal na eh, nasa lola na eh. Kaya nagsasubmit by tap out. Hindi po. It's a voluntary submission. That is voluntary nature of submission, yung willingness to submit. Why? Because she knows that the Lord is her Lord. Wives submit to the husband as to the Lord. Sometimes, when you have discussion sa family, sabi, ako talaga masusunod. Yan ang ending ng mga husband. Pag dumating sa ganung panahon, pagkakataon, relax ka na. Huwag yung kontrahin outright. Later, kapag kumakalma ng sitwasyon, now is the time for you, wife, to tell your peace. Kasi, honey, kasi love, kasi bebe, ganito. Understand? You say your peace. You say your thoughts. You express your understanding of the situation. And husband, prayerfully, the Christian husband will listen. Okay? And then, sa verse 33, respect your husband as he is the head. Sabi namin kanina, the headship is not the dictatorship. It's not about dictatorial ruling. But headship being the source, being Christ our Lord. Okay? It's the authority over your wife, but it's never the source of authority, because the only source of authority is Christ. Okay? So if Jesus Christ is the Lord of the wife,
there should be no problem submitting to the husband. Amen? Bakas na amen na. May magsusumbong sa akin. Yeah, seriously mga kapatid, if Jesus Christ is your Lord, there should be no problem. There must be no problem submitting to your husband. And mga kapatid, sadly, most marital problem is due to this, that the wife failed to submit to Christ, thereby resulting the failure in submitting to each other. So, husband, love your wife. The wife, since she is loved enough by the husband, ay magpapasakot yan. Ngayon, kung hindi ka nakikitaan na pagmamahal sa iyong wife, siguro kaya naghihirapan magsabit ng wife. Because part of her respect to you as the husband is yung kanyang submission. And if you don't give love enough to your wife, mahihirapan magsabit niya. The point is, the name of Jesus Christ is magnified in the life of the submissive wife. The name of Jesus Christ is magnified in the life of the submissive wife. So kita niyo yung importansya ng submission niyo sa inyong husband because Christ's name will be magnified. Isipin niyo kung hindi kayo sasubmit sa inyong husband and people will know, mga kapitbahay niyo, even sa church. Hindi mo sasabi sa akin. Gusto mo kung sa akin, hindi sasabi. Anong testimony ang papakita ninyo doon sa inyong church at sa inyong family? So just as the church voluntarily submits to Christ, so also wives should freely and willingly submit to their husbands. So yung prepositional phrase dito sa pinag-aaralan natin, in everything. But mga kapatid, it should never be taken absolutely. Kasi pag sinabi ng husband mo, kalimutan mo si Kristo, iwanan mo yung faith mo. Mali yun. Hindi ka dapat magsabit doon. Secondly, if your husband is telling you to commit sin, mali yun. Hindi mo dapat sundin yun. Husband, go. May kumatok. Ano yung may manong sa'yo? Sabi mo, wala ko. Simple thing as that. Yung husband, you are not to encourage your wife to sin. So, yung everything doon mga kapatid should never be taken absolutely. So there will be cases, yung 2 cases na yun sinasabi ko, ay hindi ka dapat magsabi sa akin. Kasi you will be accountable to them as well as it is. So sabi po sa Acts chapter 5:29, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. So yun yung sinasabi ko doon na itong mga words na sa binasa na sa talata ay ito ay hindi nakakondisyon doon sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang wife. Kasi kung mahal niya yun, hindi niya ipakos yung kanyang wife na talikuran ng kanyang faith. Okay, let's be honest mga kapatid, meron mga iba sa atin na mga wife, yung mga husband natin hindi mananampalataya. Okay? So, wala po tayong time i-expound yun, but yun lang, kapag merong ganong utos ang inyong husband, ay natatalikuran ng inyong faith, hindi po natin makasya. Because we obey God, not men. Pagdating sa aspeto niya. At kapag inutusan ka na magkasala ng iyong husband, don't do it. Because you will be accountable to that. So, yun yung mga exceptions natin. So, ang unang challenge ko, mga wives, support your husband in creating harmonious relationship within your marriage. Nandiyan na po lahat ng support. Physical support, emotional support, everything that you can do to support your husband
para sa harmonious relationship ng family, gagawin mo yun. As long as hindi ka makakasala, as long as hindi mo itatransgress yung utos ng Panginoon na siya yung i-obey. Okay? Yun yung ating challenge sa mga wives. Now, let's go to the husband. Mas maraming kuman sa inyo. Huwag na kayo. So, as the head, the husband is commanded to love his wife. Basic. But is it easy to love your wife? Is it easy to love your wife unconditionally? But as mentioned above, mga kapatid, that is the created order. Husband is the head, and he should love his wife. And loving the wife, just as Christ loved the church. Paano po bang minahal ni Kristo? Nag-manifest yung pag-ibig ni Kristo sa church. Simple lang, He gave Himself to the church. He died for the church. Died a gruesome death on the cross so that you and I will be saved. So that you and I will be forgiven of our sins. Para tayo ay tumusin sa ating mga kasalanan. Simple lang, di ba? Of course, I'm being sarcastic. It took Christ's life to love the church. It took Christ's blood to redeem the church. It took Christ everything in His God-man nature to redeem the church and make us to be the bride sa darating marriage of the Lamb. And not only that, yung ginawa ni Kristo sa Iglesia is to sanctify us. Kagaya ng nasusulat. Kaya yung Kristo nagmamahal sa Iglesia, binigyan ng sarili, alang-alang sa Kanya, upang kayo'y pakabanalin. He is continuously sanctifying the church. You and me. But sabi nga sa Sunday School kanina, it may never be the same level at any given point in time. But the truth is, you are being sanctified by Christ. Diba sabi sa 1 Thessalonians, and this is the will of the Father, your sanctification. And sa John, siyempre, ang will niya doon is your salvation. And now that you are saved, that you are part of the Church of Christ, you are being sanctified. Why? So that Christ might present you, the church, to Himself in splendor, without spot or wrinkle. Di ba? Ano sabi doon? Na walang bahid, walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Christ is preparing the church in eternity so that you will be holy. You are being sanctified. And that is the mystery of the relationship between Christ and the church. And we, as the church, we are members of this body. Mga kapatid, mahal ang inyong eternity. Mahal ang inyong eternal life. It cost Christ His life. Dahil sa inyong mga kasalanan, sa ating mga kasalanan, kaya siya namatay. Kaya dapat natin ihingi ng tawad yung ating mga kasalanan. Daily, we still have remaining sins. That's why we need to confess and repent daily. Kasi nga, part tayo ng katawan. At kung ang katawan, ang membro ng katawan, ay nadudungisan ang buong katawan,
nagkakasakit at nakamay. So Christ loves the church. That is why He is sanctifying the church. At tayo, ng mga husband, we are told to sanctify our wife. Are you leading your wife to read the Word? Nililid niyo ba yung inyong mga wife sa pananalangin, sa family worship, sa pag-attend sa iglesia every Lord's Day? Mga kapatid, this is your role. While you are in authority, you are authorized, you are commanded to lead your family, your wife first and foremost, and to love your wife, and to provide for your family. You are the leader, lover, and provider of your family. And that means, mga kapatid, a husband who submits to the Lord will manifest in the way he loves his wife. Kung hindi ka nakikita ng mga kapatid mo na mahal mo yung asawa mo, eh wala kang karapatan. Nadumisan ang iyong wife. Dahil siya ay membro ng iglesia. So itong love na to ng husband should be number one, sacrificial. It's a sacrificial love. Husband should live independently from his parents. That is the first sacrifice. Hihiwalay ka sa iyong magulang at magtatayo ka ng iyong sariling family. Because you and your wife is already one. One flesh. You have to form your family. You have established your own family. And this is your social responsibility as husband. And that is sacrificial love. Sabi nga, each for the other, both for the Lord. You have to sacrifice for each other. And you are the one leading that husband so that you will be together for the Lord. The next, the sanctifying love. Sacrificial, then secondly, sanctifying love. Love your wife as your own body. Kung mahal mo yung katawan mo, yung sarili mong katawan, ay mamahalin mo yung asawa mo. Dahil yun yung sabi sa commandment. Love your wife as your own body. Love your wife as yourself. Ito ay God-given relationship. At any diversion from this commandment is an interference. Therefore, it leads to sin. Because love your wife. Sanctifying it, just like Christ loved the church. Hindi sinasabi natin kanina. Because mga kapatid, mga lalaki, because marriage experience is constant growth. And you are the one responsible for that. And you are the one responsible for allowing your wife to grow more like in Christ. Lead your wife. And because of that sanctifying love, that love will enlarge and enrich the family. Bawal ang selfish sa husband and wife relationship. It has to be sacrificial, sanctifying, and then thirdly, it is a satisfying love. Because physical relationship is controlled by God. So that it becomes a means of spiritual enrichment as well as personal enjoyment. Diba sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 7, hindi mo pag-aari yung katawan. Basahin natin, 1 Corinthians chapter 7, verse 3 to 5. 1 Corinthians chapter 7, verse 3 to 5. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito. Gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. Sapagkat ang babae ay walang karapatan sa kanyang katawan,
kundi ang asawa, at gayon din ang lalaki ay walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag pagkaitan ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon upang may iukol ang mga sarili sa pananalangin, at pagkatapos ay muli kayong magsama, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. Very clear po yung scripture, Lord. Even our sexual enjoyment as husband and wife is written in the scripture. And the husband ay dapat magpakita ng ganung pag-ibig na mutually rewarding and satisfying. Ito pa mga husband, there should be no starvation of love in the family. First of all, between you and God. No starvation of love. Because you have to cultivate that love by being the spiritual leader, by being the provider, by being the lover. Mga kapatid, baka naman kayo mga husband, you are already starving your wife for that love, for the sacrificial love, for the sanctifying love, and for the satisfying love. May needs ang ating mga wife. Minsan, hindi na tayo conscious doon. All we are thinking is ourselves. Nasasatisfy ba ako bilang husband? Not just physically, but emotionally. Parang take na lang tayo ng take. But we need to have a mutual satisfying relationship. Mutual sanctifying relationship. Mutual satisfactory relationship. Ano po sabi sa Hebrews 13:4? Hebrews 13:4, maging marangal sa lahat ang pag-aasawa at huwag dungisan ang higaan, sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga mangangalunya ay hatulan ng Diyos. Wow! Because marriage is a covenant by God to us. It is a covenant, tripartite covenant between you, your wife, and God. And that is why you are set apart as husband and wife from other ladies and men of the world. Kaya when you come to that wedding day, when you say for richer or for poor, till death do us part, sinasabi mo na out of the 8 billion people in this world, ikaw yung pinili ko eh. Ikaw yung kaloob ng Diyos sa akin eh. And once you do that, you are setting apart, according to the will of God, yung inyong marriage for each other. That is the mystery of the relationship. So husband, free love, sacrificial, satisfying, and sanctifying love. Kahit imekos-mekos niyan, asa nandun yung tatlo. Let me just digress. Punta tayo sa mga singles. Ano po sabi sa mga singles? 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. Do not be unequally yoked to the unbelievers. Kung minsan, kapag ka 40 tayo na ay babae, o yung lalaki, nagmamadali na. Naghahanap na ng God's best. Pero mga kapatid, there is no theology in the Reformed as God's best. Kalimutan niyo po yun. It's a worldly teaching. What you think is, yung person na ipagpe-pray mo, that is the person that you are going to marry. You are the one theology, hindi God's best theology. So mga kabataan, are you praying for that you are the one? Bawal kasi yung unequally yoking, sabi sa Biblia. Bakit?
It is wrong to marry an unbeliever. Sinful ito. It is a direct transgression of the law, of the commandment. Pagsuway ito sa Panginoon. Kaya kung meron man na membro ng iglesia na nakipamatok sa unbeliever, automatic po yun, discipline po yun. Because you directly violate the commandment of God. Kaya importante that you use or you choose a Christian. Because Christian should marry a Christian. A Christian should have a relationship with a Christian. Of course, it also applies doon sa mga widow and mga widower. If you plan, you're a widow and you plan to marry, choose a Christian. Because ano yung benefit na mag-aasawa ka ng isa hindi Kristiyano? Ano sabi doon? Meron nga po ako naalala ng kwento ng kabataan ko pa. Meron nagtuturo. Kung nakipabato ka sa unbeliever, sino ang patay mo? Di ba? Hindi naman anak ng Diyos yun. Sino ang patay mo? Demonyo, di ba? So ano ka ng demonyo? Kapag ka nag-asawa ka ng believer. Very harsh, pero may katotohanan. Because not all creation or creature are believers. John 1:12 and 13, di ba? And He gave the right to become children of God. Those who have been born again. Yun ang anak ng Diyos. And outside being born again, ay hindi ka na anak ng Diyos. You're just mere creature. So mga kapatid, mga kabataan, mga singles, you choose a fellow Christian. But, hindi rin automatic na kapag Christian ang type mo, kayo na. You have to pray and pray and pray. Kasi, don't get married for all the wrong reason. Marry someone, a Christian, who is the will of God for your life. Alam niyo po, sa Biblia, wala naman pong courtship or long engagement. If a single man will approach a lady, ang objective niya, ang goal niya, is wedding agad din. Hindi po dadaan sa mga short-term na engagement, may long-term, wala po. Why? Because if you subject yourself, mga single, sa ganong relationship, it might lead to sin. Therefore, kung kayo, mga singles ay naghahanap, kung nananalangin mo mapapangasawa, once sabi na kayo dun sa babae at sa kanyang magulang, kaya ang ano nun, ultimately, wedding yun. Okay? So that's the short digression sa mga singles. Why? Again, you should not defile the wedding bed. You should not be unequally yoked to that believer because Christ gave Himself to the church. And you are part of the body of Christ. You are the bride of Christ. The church is the body of Christ. Sino tayo para saktan yung katawan? Dahil sa kasalanan. Again, going back to the man, you are the representative of Christ in the family. Be that man that Jesus called you to be. Maging mga lalaki kayo na desire ng Panginoon. Ano po yung challenge ko sa inyo mga men? Lead, provide, and protect your wife as the Lord do the same to you. Lead, provide, and protect your wife as the Lord do the same to you. How? How can you do this, mga men? Read the Word together. Pray the Word together. Family worship. Go to the church together. And that will be a beautiful example to your children. Lalo na kung mga bata pa yung anak mo, dahil pagtanda nila, dala-dala nila yun sa kanilang pagtanda. Because our Christian homes
is a picture of Christ's relationship to His church. Again, we are member of Christ's body. You are one in Christ. So, as a conclusion mga kapatid, let me say this to you. Ang mga lalaki, you are not superior sa inyong mga wife. Again, you are not superior. Mga wife, hindi kayo inferior sa inyong husband. You are both created in the image of God. You are equally created. The same promise of salvation, the same heir, co-heirs of Christ. But, remember, you have to complement each other. Sinasabi ko kanina, it should be complementation, not competition. Hindi makipag-compete sa inyong mga asawa. O minsan, may mga asawang babae, mas mataas yung kanyang estado sa social, mataasan ng sweldo sa kanyang asawa ng lalaki. Kaya minsan, yung lalaki, imbis na mag-lead, mag-provide sa family, tuloy-tuloy lang, o i-love din kanyang family, ay nagkukumpit. Napapabayaan yung kanyang role as husband. But mga kapatid, yung complementation, dapat ito ay built, grounded, and sustained by Christ. And He is the authority in your marriage life, in your family. At yung sustainability na yun ay inaas sa ating mga husband towards our wife. Love her just as Christ loved the church. Wife, on the other hand, definitely submit to the man of your life, just as she submits to the Lord, her God. Let's pray. O aming Diyos, aming Ama, Lord, there are many times in our lives as husband and wife na kami po ay nagkakasala, nagkakamali. Humingi kami, Panginoon, ng patawad sa mga ganun pagkakataon. At nawa, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na i-embrace namin yung aming different roles as husband and wife. Halinaw po sa iyong mga salita, ang aming mga dapat gawin, ang aming mga dapat sinusunod. Lord, may we not be conformed to this world. Na kung saan ang society ay malakas ang dictate, na kung saan, Panginoon, yung complementarianism ay nawawala. Pagkus, Panginoon, pinupush yung quote-unquote the equality between men and women. Oh Lord, this world is really sinful. We just pray, Father, na kami, yung mga anak, kami na nasa iyong iglesia, kami part ng iyong katawan. Ipatuloy mo kami isa-sanctify at aalagaan mo, Panginoon, that you will protect us, O Lord God, from this evil world. And that, O Lord God, as husband and wife, as your children, ang mga singles, Panginoon, sumasampalataya sa iyo, may we, Lord, continue to be strengthened and be empowered by the Holy Spirit. May we, Lord God, abide in you, in your words. Thank you. We pray all of this in Jesus' name.